Yes. Welcome sa ating pangatlong episode ng Bagong Pilipino Podcast. Kasama pa rin natin, resident philosopher/comedian, Alex Calleja. Hello guys. Hello. Happy New Year. Nako, ito, pang-5 araw ng pagsunod ko sa New Year's resolution ko na mag-exercise. Tuloy-tuloy pa rin. Ilang push-ups na? Nasa 10 and a half. Very good. Improving. Improving. Very good. At siyempre, ang ating may hawak sa pulso ng masa, Boss Toyo. Si Toyo Tomamen, geng. Kamusta naman ang ating soft drinks? No Coke Zero. Coffee naman. Wow. Improvement. Nagbawas-bawas tayo. Improvement. At ang tinagurian nating Rose Among the Thorns, beautiful, talented, at magbibigay ng kanyang global perspective sa mga bagay-bagay, Isabel Daza. Yes. Hi guys! Kamusta ang New Year ninyo? Peaceful. Peaceful, quiet? Wala na kasing paputok eh. Bakit nga ba ganun? Napansin mo the past few years, yung mga less talaga yung mga pasabog. Pero of course, yung previous admin, pinagbawal na yung paputok. No? Sa tingin ko, bukod sa... Magastos. Magastos, di ba? Saka, mas gusto na natin yung mga Nanonood na lang tayo ng mga firework display. yung mga high-tech. Drone ba yun? Oo, nabago na rin yung taste natin eh. Ba nagpaputo kayo ng New Year? Hindi, nasa Japan ako eh. Nasa Japan ako nung New Year. December 24 to January 1. Kaya, alam mo, bumalik. Napapansin niyo pag nasa ibang bansa tayo. Parang, lalo, naiingit tayo doon sa mga bansa na parang, uy, ba't ganito mga... Anong nakita mo sa Japan na kinaiingitan mo? Na yung, parang ikaw mag-adjust bilang tourist in terms of pagsasalita. Japanese, hindi sila nakakaintindi masyado yung English. At, ano sila to na, hindi kakulangan ha, parang ikaw ngayon nag-a-adjust na Google. titignan mo ngayon yung ano ba tong Japanese ibig sabihin nito, kaya nakakabilib ang Japan in terms of pag biro mo siya yung bansang nabomba ng Yes. World War II. World War II tapos di ba parang gulpi talaga sila pero ngayon yung yung passport nila is accepted sa 192 countries. Singapore is 195. So yung Japan is, kaya nakakabilib yung pero ano sila very, matawag doon, parang exclusive sila sa bansa nila, talagang naging self-supporting sila. So at yung mga Japanese parang proud na proud sila doon sa... Very patriotic and very disciplined. Oo, tama. Diba? Kaya nakakabilib. So dahil sinabi mo nakakaingit, yan ba yung gusto mo sana makita sa Pilipinas? Oo. Parang, di ba lagi tayong may Pinoy pride? Ngayon, gusto kong malaman, ano bang Pinoy pride natin ngayon? Pag may nag-represent lang ba sa ibang bansa na basketball player? Kaya Manny Pacquiao na ipag-boxing? At yan ang pag-uusapan natin sa podcast natin, Bel, talaga ba yung Toyo, topic natin? and Alex. Yan ang topic natin. What a segue! Eksakto. Ano bang ibig sabihin ng pagiging patriotic o mapagmahal Sa sa ating bayan? Right? Mm. Ano yan? Ang lalim. Malalim. Ang lalim yan. Malalim yan. Simply not, ako dati, ang tinuturo sa eskwelahan, ako naman natang mukhang matanda sa inyo, no? Ang palagang tinuturo sa amin, para maging patriot, dapat anuin mo, yung paggalang sa... Simple, basic muna, paggalang sa watawat, pagtayo sa lupang hinirang, national anthem natin, na nakalagay yung puso nga, ngayon lang, dati, tumayo ka lang. Yes. Tapos, Panatang Makabayan. Panatang Makabayan yan, no? Pero nadagdagan niya nasundutan pa yan ng kailangan ang sinusuporta mo yung proudly Philippine-made. Ng mga produkto. Yan. Tapos yun. At nadagdag pa yung OPM. Oo nga, ang daming mga ganun. Mga pagpapakita. Ewan ko anong mga bago ngayong sign para maging Kalabaw sa Toyo. Ano bang mga patriotism mo? Pero sa akin, ang dami kasi talaga niya. Paano mo masasabi na mahal mo yung sarili mong bayan? Walang na dapat maging proud ka kahit sa ibang bansa ka. Kailangan proud ka na Pilipino ka. Kahit na minsan hindi talaga nakaka-proud being a Filipino. I'm sorry for the word. Pero syempre nakakaya naman talaga minsan kahit sa ibang bansa, pagiging pasaway natin, dinadala din natin doon. So, di ba, parang Pero para sa akin, paano ko ba masasabi na mahal ko yung bayan ko? Siguro yung pagsunod muna bago magreklamo. Kung ano yung ini-implement ng kahit sino, simulan mo sa boss mo, simulan mo sa mga LGUs, simulan mo sa national. Kasi kung mahal mo yung bayan mo, you should follow first
Para sa akin lang naman to. I'm not telling na gawin mo to sa lahat or iyayin nyo ako. Kasi kung kukontrahin mo na kukontrahin yung mga nagpapasunod sa'yo, nagkakawatak-watak lang eh. Di ba kasi para saan mas gusto ko mo lang sumunod Oo. kaysa magkagulo-gulo pa. Mm-mm. Kasi doon nga nagkakaroon ng kaguluhan eh. Yung hindi mo pagsunod sa totoo lang. Para sa akin yan is on my side ko yon. So, mas gusto ko munang sumunod ako. And after na lang, after ko sumunod, at hindi maganda yung result, siguro baka doon ako na magreklamo or magsabi ng hinanakit ko. Yun. Okay. So in short, nagbabayad ka ng taxes. Ganun. Yes. Oh, that's good. Bayad ako. Ako, alam mo, when I grew up, in-instill na sa akin ng mom and dad ko, love for the country talaga. And I'm very, 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 very proud to be Filipino. In all aspects, pag may nakikilala ako ng mga bagong mga foreigners, oh, you're from the Philippines. Yes, we have. The first thing I say is we have the best beaches in the world. Tapos, laging yung mga sinasabi nila, oh, you know, Filipinos, they're so warm, and they're so loving. And I really am the first person to propagate how great Filipinos are, like in the service industry. Walang tatalo sa Pilipino, lalo na abroad. Oh. So, for me, ang paano ba natin pinapakita ang pagmahal natin sa country natin? Para sa akin, ang pagtutulong sa mga kapwa Pilipino. So, I try to do that. Yeah. When I'm abroad, meron akong mga maliliit na Zumba programs for the OFWs there. Or kahit lang sino man lang, na basta Pinoy, nafe-feel mo talaga kabayan. I don't know if na-experience nyo na to. Kunyari abroad ka, kunyari New York or Paris, tapos may Pinoy na waiter, makikita na Pinoy ka. Yeah. Padala ng dessert, di ba? Or kape, free. Di ba? On Kabayan. the house. Yan yung mga Pinoy eh. Talagang we're so united in that way. And I always feel very proud. Even yung asawa ko, minsan, pag may makikita niyang Pinoy, oh, they're Filipinos. Parang excited. Yeah. Oo. Pero yung Kasi mga hindi nakakalam, ang asawa ba ng nationality? He's French. French. Oo. Pero yung, pag pinag-usapan natin yung pagiging proud, yung pagkakaisa ng bayan, alam natin yung mga sports events. Ito nakarang Olympics, di ba? Yes, Talagang Carlos. ramdam na ramdam natin yung pagkakaisa ng mga Pinoy, di ba? Pag lumalaban si Gilas, si Pacquiao, pag lumalaban, at ibang mga boxers natin, it would be nice na kung yung ganong klaseng fervor at pagmamahal sa bayan ay mag-continue Yes. beyond itong mga sports events natin. So yun ang question eh. How do we propagate that? Yung ganung klaseng mindset, yung ganung klaseng energy outside of those sporting events. In fairness, nag-perform ako sa may stand-up comedy tour ako sa Australia and Dubai. And nagpunta ako sa Australia. Malaki yung mga Filipino community doon eh. Perth, Adelaide, Sydney, and Melbourne. Alam mo, isa sa mga nagiging proud ako ngayon is nawawala na yung stigma natin as an domestic helper, provider. No, hindi na po totoo yan. Maging proud na tayo bilang Pinoy sa ibang bansa where lahat ng field meron tayo. In fact, sa Australia, ang trabaho ng mga Pinoy sa mga oil rigs, mga engineers. Yes. Meron silang proud, ang tawag doon, may pride sila na hindi mo dapat sila tinatawag ngayon na parang overseas Filipino workers. May nararamdaman ako na gusto nila ngayon parang, parang lalo na pag mga immigrants na. Yeah. Ang nila is they're part of we're Filipinos pero parang special kami doon sa titira country namin na kasi we're Nagko-contribute eh. contribute Pero natin. gusto ko rin sabihin na even if you say na overseas Filipino worker or domestic helper, meron stigma siguro noon. Pero hindi na. Pero ngayon hindi na kasi pag inisip mo, domestic helper, sila yung taong pinapabigay mo sa mga kids. They're the ones who take care of your family, di ba? And no other country has that many exports as much as us. Ganun kabait. Pero hindi ibig sabihin. Yeah. Gets ko. Na parang nawawala na tayo na parang ang Pinay. Di ba dati meron Tulong lang. Dati may terminology na Yeah. which is, ngayon hindi. Ang tayo is we're contributing sa iba't ibang field na. Yes. Sa nawawala. Natutuwa ako doon. Kasi nagkakaroon ng pride yung mga kababayan natin na doon. Okay. Tama. Pero ang ano ko is, wala na tayo, hindi na natin nilalang yung D. Hindi na. Kasi Yes. talaga nagpapatakbo. Di ba? Ng iba't ibang, kunyari sa Hong Kong, kung walang mga domestic helpers doon, 250,000, hindi makakapagtrabaho ang mga expats. Wala. They run the household. Laking contribution. Sila talaga ang nagpapatakbo ng household. Okay. So nagiging doon ko na realize na doon sa part na yun, ano ba ang trabaho mo, in short, Yes. is
nare-represent na natin ng maayos ang Pilipinas. Mapa domestic helper, mapa Sports. pinakamataas na. In fact, may mga ibang mga, hindi lang Filipino na, alam mo, napunta sa US, running for office. Yes. Oo. Oo. Mayor and everything. Kaya doon ko nakikita na nagiging unti-unti tayong Di ba sa New York, meron ata na parang nakaupo na parang may lahing Pilipino. I'm not sure, pero alam ko that before. Hindi, at pagkain rin ng Filipino. Now, people are more curious about Filipino Yes, food. yes. Nakikita nila, di ba, Instagram, yung during the pandemic, yung ube pandesal or ube, naging trend all over. Nakita niyo yun, I'm sure. Tapos now, ang daming mga different na restaurants na Filipino-owned sa New York, sa Paris, sa Hong Kong, Dubai. where people wanna come and try Filipino food. Hindi lang yung adobo, parang iba na yung tinitikman nila na pagkain. So I think, Pero pa isa, yung mga ganyan kagagandang mga sa pageant natin. Oo. Hindi tayo nawawala when it comes to Miss Universe. Halos lagi tayong laman ng semifinals, yung final, tapos malimit na nanalo rin tayo ng naiuwi natin yung crown, di ba? So something to be proud of din, yung mga Pilipina natin. Hindi lang ganda, kundi may matatalino rin talaga, kaya nila sumagot. Tsaka hindi sila walang kasi di ba yung ibang bansa kailangan pa ng nag-interpret. Kasi sa atin, kaya natin mag-English, di ba? Which is, on the other side, Oh. ngayon nagba-backfire na yung pagiging English-speaking natin. Kasi sabi, ang pagiging patriotism ba, tayo, Kailangan. I guess nyo, parang na-associate natin sa English ang ang pagiging progressive and everything. Pero sa Japan nga, hindi nga sila English-speaking country. Pero, so yun, dati, ang English, proud tayo dyan kasi advantage yan in terms of dun sa international competition or international marketability natin for work, no? Pero dun sa pagiging patriotism, sometimes dun pumapasok tayo, naging colonial Mentality. natin because we're kinolonize tayo ng Spain, ng Japan, US. and America. US ata ang pinakamalakas ang impluwensya na remember, buti nga may mga Korean, mga K-pop and they're dati dapat galing abroad to, gano'n. abroad, di ba? Stateside. Maganda sa atin pagka US made. May balikbayan box. Oo, ayaw natin ng local made. Parang laging natin associate. Imported is Buti ngayon nababago na nga ngayon. So, Pero isang something to be proud of na madami sa atin marunong mag-English. Kasi mas madali yung terms ng mga turista sa atin. Hindi sila nahihirapan. Tayo rin. Pag nasa ibang bansa rin tayo, mas nahirapan tayo. Katulad nga sa amin sa Japan, hindi sila masyado nag-English, di ba? Tayo, kahit paano. Kahit nga yung hindi nakapagtapos sa atin, kahit paano marunong din. I think ang ibig sabihin ni Alex is like, syempre, nag-i-English tayo, pero wag din natin kalimutan ang Tagalog. Yes, Like, for Or me, the yung other- mga anak ko, kinakausap ko sila sa Tagalog. Totoo. Yeah. so just Pag surprise abroad ako, kami, Yeah. tinatagalog ko sila, wag ka pumunta dyan. Diba? Well, also because ang Pilipinas, ilang dialect and how many sub-languages meron basically sa Pilipinas, di ba? Napakarami. Pero tama yan, Bella, di ba, na yung English is, for us, it's a second language. Yung first is supposed to be kung saan tayo, di ba? Kapampangan ba? Kapampangan, Bicolano. Ilocano ba? Di ba? So, these are things na hindi talaga dapat natin makalimutan. Because that's part of our identity. Pero yun nga yung ironic dun napakaraming dialect, wala tayong unifying. Right? So, when we communicate across the country, iba rin pati ang ugali, pati yung sound. Diba? Kapag Ilonggo, malambing. Mga tono-tono. Oo. Di ba? Punto. May mga punto. Di ba? Kabiskenyo, Which adds to the charm of So, again, di ba, yung sinasabi mo nga maganda yan na ngayon, pag nag-i-English, minsan parang hindi maganda yung dating. Na hindi dapat. Actually, it's something we should be proud of kasi it brings us to that level na we can adapt Yes. globally. No? Tama. Kaya we are able to succeed in those fields abroad, in engineering and those high-profile na mga jobs kasi we can communicate. alam mo, surprisingly, pag nasa Cebu ako, ang unifying language doon, hindi Tagalog Mag-English ka para maintindihan ka ng Yes. mga... Mas magaling ang Bisaya sa English kaysa sa Tagalog. Ako, meron ako mga
kilala, yung kids nila, kunyari matanda na, or mga pinsan ko, or nephew and niece, dito lumaki, nag-aral dito sa school, pero hindi sila marunong mag-Tagalog. Di ba? Sabi ko, ha? Paano ganon? Because English, they just focused on English. And I think before, status kasi siya eh. Oo. If marunong ka mag-English, parang, Mayaman ay, ka. alta ka, sosyal. Mm-mm. And then ngayon, syempre, kailangan din natin sa trabaho, di ba? Oo. If you wanna work on TV, kahit ano, Yeah. kung gusto mo magsulat, kahit ano, kailangan marunong ka mag-Tagalog. Yeah, for sure. And then yung mga nephew, nieces ko, we don't speak Tagalog eh. I'm like, 20 years ka dito nakatira? Hindi ka man lang Sorry, hindi nagpumunta. ako pabor sa ganun. Oo. Yung English nasa, Bata. di ba? Tapos may kita ko sa nasa suburban pero English. Ba't ganun? Ako siya, Na-associate natin ang English Yeah, sa success. kailangan marunong lang sila. Success. Oo, bilhin mo sa Canada, may isang, doon homeless, ulube, na Canadian. Yeah. So, nung lumapit sa akin, hi, can I, a dollar? Parang sabi ko, $1? That's $56 in the Philippines. So, you're English speaking, you're richer than me. So, na-associate mo sa yaman, di ba? Para mahirap lapitan mahirap utangan ka ng friend mo na, hi girl, do you have money? Because, parang, kung mag-English, So, pag ina-English ka, parang, di ba? papahirapan ng Hindi yung pera. papel ng pera. Mag-English ka, Tagalog, di ba? Wala kang karapatan. Wala ka rapatang maghirap, nag-English ka eh. Oo, tama. Pero hindi naman porket yung sa mga hindi naman marunong mag-English, wag natin sila maliitin. Kasi syempre, hindi naman natin is able or educate on how to talagang maging articulate sa English. Kasi katulad ko, hindi naman ako Oo. sobrang articulate when it comes to English language. Kumbaga, marunong lang ako kasi I just finished grade 6 elementary lang. So, mahilig lang ako magbasa sa books and sa mga kung ano. Hindi, I think hindi naman, meron pa ba ganon? Well, meron tayong mga grammar Nazi na tinatawag, di ba? Ito yung mga Pinoy na pag nakakarinig ng maling subject-verb agreement, nag-cringe sila. Right? Pinupuna agad nila. Pinupuna. Which I think, hindi naman talaga dapat. Yes. Because other countries are able to communicate in exactly the same way. Nabarok din. Oo. And yet they are successful. Mas komportable ako mag-English stand-up comedy sa ibang bansa. Sa Amerika, sa Malaysia, kaysa dito. Kasi dito, ang take-home ng tao, hindi yung joke. Pag narinig ka nagkamali sa grammar, Ay, Alex, maling pronoun. US, you don't have to complete the joke, gets na nila. Dito kailangan mong subject, verb. Verb agreement, participle, Pronoun. and ano. Meron pang Instagram account yun si Pepe Wordsmith. Mm. Parang nire-rate niya yung mga interview mo. Ako, he did it for me in an interview. And natawa lang ako. Pero I guess some people will find it insulting. Ako, I knew it was just for fun and entertainment. Okay, Pero tama ka. Kasi like when you're like, halimbawa, gumagawa tayong podcast, hindi naman tayo magpa-perfect na English and Tagalog. Magkakamali tayo sa ating mga... Taglish. or Mahilig din tayo sa natin ng Taglish. Puro English to, wala ako dito. Ito nga, kombinasyon Ako sasali. kombinasyon nga ng English yung Taglish nga, may rule na lang na, na pag na-realize, pag ginamit mo yung Na. walang di dapat yung realize mo. Oo. Which is weird because you're talking about two different languages. Biglang linigyan mo ng syntax Correction. na ano. Ilera ko rin dyan pati yung pagiging patriot. Ewan ko kung nakahilera dito, yung obsession natin sa white complexion. Ayun, tisoy. Yung kayong mangging Say. kulay ng Pinoy, Pinabago natin. binabago natin. Oo, isa Yung yan, ilong hindi ko alam kung ano yun kung part ng psyche natin yun because of the American culture natin. Ang matangos na ilong. Ang pangu nating ilong. Very good job. Ano Di ba? yan? Ang ganda niyang sinasabi. Di ba? Kasi talagang natural tayo, pango. Kaya nga Pinoy, kulay kayong mangge. Pero mostly sa atin ngayon, binabago. Whitening. Anong dahilan? Hindi. Sa tingin nyo? I think because yung standard ng beauty is ganon. Let's say, matangos yung ilong. Kasi colonized tayo, di ba? So, we look up to, let's say, the Americans who have blonde hair, whiter skin, pointier nose, na dapat ganon tayo. Di ba? So, nag-iba yung standard natin. So, ibig sabihin, pagka nagpatangos ka, nagpaputi ka, Hindi naman sinasabi, pero ibig sabihin, parang hindi ka na ba proud? Hindi, yun yung, tama, ewan ko. Tama, sa tingin nyo. Kasi, Na, I think we have to understand also kung ano yung dahilan kung ba't nila ginagawa. So ano yung motivation, right? So others would do it because for
career purposes. 'Di ba? Kasi yan ang feeling nila mas appeal sa mga tao. O siguro kung artista ka, Or mas marketable sila because of that. But I think naman hindi natin pwede sabihin na hindi sila patriotic o hindi sila mapagmahal sa bayan kung nagbago sila ng Hindi. itsura. Pero yung ano ko lang yung psyche. Pero tama kayo. May psyche na ganyan eh. Diba? Na parang pag nakita mong isoy or ano, parang, Di ba? Parang ganun din eh. May advantage sa... pero maraming talaga kasi silang ginagaya. Pag kunyari, idol nila, matapos yung ilong, I want to be look like them. well, especially K-pop. Diba? When K-pop exploded sa ating bansa, I mean, androgynous na yung itsura ng mga tao, di ba? You can't tell kung babae o lalaki, but they had a very specific look that people were trying to copy. Hair, nose, lahat. Basta ako, simulat sa pool, ayoko magpabago kahit ano. Kumbaga, ano ako, Kasi imagine, yung South Korea, Yes. yung pagpasok nila sa global market. Yes. sabi yun. Nag-stick sila dun sa very South Korean. Yes. Yung Tsura nila. K-drama, Yeah. may look sila. Parang ayaw nila magbago. They're not trying to copy anyone else. Oh, Yes. Gusto lang ipalago yung sarili nilang... Successful sila na nagawa nila. Oo. Correct. Which sa atin naman, mahirap rin gawin kasi yung to come up with a look. Kasi as is, tayo, dahil nga ang daming sumakop sa atin, Oo. ang daming mga dugong naghalo-halo. Oo, ang dami. Diba? And then we look like Mexicans. May mga ganon. May mga ganon, diba? Tapos diba? may mga Eurasian look. May mga ano. Oo. So, it's one of our blessings din eh. Diba? Na tayo bilang mga Pilipino, iba't iba talagang itsura natin. At iba't iba yung appeal talaga natin. Which, again, pag pinag-usapan natin, ano yung itsura ng Pilipino? Hard to say na. Hard to say. Hard to say. Ngayon, sobra. Kasi halo-halo na nga talaga yung mga lahi natin. Balik ako dun kay Bel sa sinabi niya na pag nasa ibang bansa siya, sinasabi niya lagi yung mga beaches natin. No? Mm-mm. Ako mananawa kayo sa pagsasalita. Beaches ha, hindi bitches. Beaches. Yan. Yo. yung Boracay ngayon ang tawag natin. May mga bora na, di ba? Pero ako, lagi kong standard sa pag nasa ibang bansa ako, naku, ang ganda ng Boracay. Di ba? Boracay. Kasi doon ko pinapakita yung patriotism ko na kahit Proud. saan ako, ako yung representation, ako yung salesman. Ah. Doon na lang makabawi ako. Salesman ako ng mga tourist spots natin. Yeah. Doon lang ako makabawi. Alam mo, mas maganda mga beaches natin kaysa sa Bali ah. Ewan ko bakit yung Bali, napakadaming turista. Pero yung mga beach doon, Oh. kasi ako pabalik-balik ako sa Bali. So, mas gusto ko yung mga beach. Huwag sana tayo Gusto ko umeri sa Boracay. Indonesia. Hindi sa medyo sikat ako ngayon sa Indonesia. Kasi yung vlog ko, merong Indonesian vlogger, nilalagyan niya ng caption ng Indonesian. Over niya. Mas marami pang views kaysa sa views ko. Sa isang video niya, nag-average siya ng mga 3 million to 4 million views lahat ng vlog ko. Hindi ko nga nire-report kasi at least doon sa Indonesia. Oo, meron kang translator. Yung mga kaibigan ko doon, sabi, Boss Toyo, sabi ko, yung mga tao dito, napapraning sa'yo, they're watching talaga my vlog. Doon sa Kamukha naman kasi natin mga Indonesian Indonesia. vlogger. Galing. Sabi ko, ang galing. Kaya hindi ko binubura yung mga vlog. Okay lang. Kasi hindi naman kami nagkahalo ng market eh. Puro Indonesian talaga yung mga market doon. So pag pumunta ka doon at nakilala ka ng mga tao, Yung last time, ang dami nagpapapicture sa Ayun. mga Indonesian. So, natutuwa ako. Sabi ko, sana mangyari din sa Thailand at sa ibang lugar. Gawa nila ng ganun. Alam mo, ang Pilipinas, known din tayo sa best aesthetic and dental in Southeast Asia. Maraming people, friends of mine from Singapore, from Hong Kong, pumupunta dito para to get aesthetics done. We're cheaper ba? We're Hello, cheaper for ba? example. It's cheaper and it's better. Alam mo, sa Hong Kong, hindi bago yung mga machines nila. Dito, pag kita mo, state of the art talaga. yan yung medical tourism na sinasabi. Yes. medical Aesthetic and medical tourism. So yung itsura, ngipin, pwede ilong, pwedeng ano, kung ano mang gusto. So, hindi mo lang naman gawin. tayo ang nagbabago ng mga itsura. Mga Southeast Asians din. Uy, sa Korea, pag 16 ka na, they say, they get your nose done. Oo. Parang yes. Actually, nung pumunta kami doon one time ng pinsan ko, we walked into a mall. Siguro may aesthetic center. May 3 babae. Parang friend group sila. Oo. Nagpagawa ng nose, tapos may ganon sa chin. Parang gimmick lang nila. Buy one, take 3. Parang ganon. So, hindi lang naman tayo ang nagpapaano. Oo, totoo naman. Kasi mga kaibigan ko, niyayaya ko mag-colonoscopy. May offer yung isang medical na, ay sumama. Sarap yun. Masarap yun. Get one. Buy one, take one. Bago tayo lumipat ng ibang mga, kayo ba, naalala nyo pa yung Panatang Makabayan? Have you, Saulado? Sino Saulado pa dito? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang Kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, masigla, Sunurin. masunurin. Malakas.
Kaya mo yan. Pero Tinurin sa bas... Ano ba? ibig sabihin ba pag hindi saulado, Mala- hindi ka na patriotic? malakas, masipag at marangal. Pero yun nga, nagbago na yan, ha? Binago na rin. Nagbago na yan. Pero katulad nga yan, hindi mo saulado or meron din ako saulado, consider mo ba sarili mo na hindi ka patriotic pag hindi mo alam yan? Pero yun nga eh. Dulo ata may binago na parang word up. Parang Basta may mga binago sila dun sa Sorry. sa mga phrases na eh. Oh. Pero again, to answer your question, memorizing something doesn't equate na ikaw ay patriotic, di ba? Oo. Para lang malinaw sa mga Oo. Ang nagmamatter, ano ba yung sa puso ninyo? Yun. Kayo ba, are you proud to be a Filipino? Nakapagpumunta ka ba ng bansa, karga mo yung Pinoy. watawat ng Pilipinas. Ako, pag naglalakad ako sa ibang bansa, mayabang talaga ako. Hindi, kasi nakakatuwa pag nalaman nila Pinoy ka, tapos bilang, Pacquiao! Wala mo yung Sa ganyan. ibang bansa, hindi. Pinoy ka? Pinoy din ako eh. Taga saan ka? Quezon City? May kilala kang Mike Chua? Parang, ano mo sa'yo? Magkakapit bahay? Sa SG, ang daming sa Marina Bay Sands, lalo ang Pilipino. Oo. Marami talaga Pati ng talagang sobra. Pilipino. Hindi, pero ito ako, you might find this funny, but I play the lupang hinirang sa umaga for my kids to hear it. Yeah. Ba to? That's a good- Totoo, swear. That's Swear. good. Kasi, nung bata ako, pag pumupunta ako sa school, flag ceremony. Yes. Parang flag ceremony muna. So, eto na, start ng school. So kami, since dun sa Hong Kong, yung mga kids ko, wala silang sobrang strong connection. So, pero syempre umuwi naman sila and mga aunties namin. Pero I want them to feel that pride of uy, Philippine Yes. National Anthem. So Maganda, alam ng tayo anak sila. ko, yung Alam nila yung tayo. alam niya yung lupang hinirang. Si Balti, kinakanta niya, ang mamatay ng dahil sa'yo. And then, Mama, why did they die? Yung ganon. I want them to know the history and the tradition that we have. I told you, I'm so patriotic. Ang ruling talaga, pag may tumugtog, nagkita ko sa sinihan. Yes. Sinisita ko yan. Tayo ka. Pag tumugtog, tayo ka. Yes. Okay na sa akin kung nakadiaw ko sa Deb. Minsan, pagka naglalakad ka, mag-i-stop ka. Tigil ka. Titigil ka talaga. Tapos tanggal ang sombrero. Yeah. Yes. Yeah. Ano ko, ayun ang Respeto. ruling ko. Pero totoo ba, nagpapatugtog ka ng... Oo. Okay yun, Yan na yun Maganda sa yun, ha? playlist That's ko, nice. ah. That's Yung nice. Contribution na mo. kailangan yung gayahin. Yung No. pagpapalaki niya ng anak Oh. sa ibang At least, kahit hindi i-memorize, at least alam nila, national anthem natin. So yung Panata Makabayan is one thing, no? Pero ikaw ba na-experience mo yung ROTC? Oo. Ikaw? Hindi ako nag-high school eh. May sasabihin. ROTC? Oo, ako May sasabihin ako dyan. Oo. So, di ba ang ROTC, ikli ka ng buhok? Ito, matter naman to, forma to kasi Oo. kaputo ka ng pormahan nun eh. Magpapa 3x4 ka niyan. Yes. Tapos mabababad ka. Yung Sunday yan eh. Sunday yan. Yes. Sana iniisip mo ba? Ang ginagawa mo dyan, usong-uso dati, magpapa-exempt ka Dahil sa health? sa health. Magpapa-check up ka, may asthma ka. Ay mo mainitan. Oo, tapos magagawin, magiging ano ka, sa office ka. Sa office ka. Sa ibang bansa, sabi mo, sa ibang school nga, naging racket yan eh. ROTC Oo. ngayon? Diba? Kunyari may health. ROTC. Binabalik, pero dyan, isa rin sign yan kasi sa, di ba, Korea, BTS, Mandatory. ang member doon nawawala ng 2 2 years. years to serve. Singapore, ganun din. Yung mga, meron din sila doon na parang ROTC. Hindi required na. Pero mas, ano ko doon, nawawala, dahil may career eh. Yeah. BTS may career eh. Tapos magpapagupit yun, tapos Oo. 2 years. 2 years, mawawala sa career. yeah. So naisip ko, napaka-reklamador natin dito sa ROTC natin, CAT. CAT kasi yung high school. High school CAT, ROTC College. Yes. Pero yun pala, ano pala nang dati 4 na SEM lang yun eh. Di ba? Parang MS1, MS2, ano yan eh. MS11. Kahit sa high school, di ba? Sa high school yung ano eh. CAT. CAT sa high school. Citizens. Third year ka, pag gusto mo mag-officer, sa third year pumasok ka para officer ka ng Fourth year. year. Oo, di ba? Oo. Ang ano natin, may mga nagsasabi kasi, di ba, na bakit ako mag-ROTC, hindi mo na puputang gera. Oo. Hindi mo na ako lalaban. Oo. Anong silbi niyan? Pero ang sabi nila, pag ang ROTC lang is para raw, pag nagkaroon, Yes, prepared. ikaw yung Reservist ka. reservist ka. Pero may lumalaban na iba. No, we have to promote peace. Mga ganon, di ba? And second, ang isa namang sinasabi, yung parang, ang inaano ng ROTC raw is, yung Hierarchy. Kasi may nag-i-involve daw ng AC. Acing. Mga ganon. Yun ang mga counter nila. Pero sa tingin ko, ako bilang
kasi may anak akong 27 years old and 17, so pareho sila. Yung 17 years old kong anak nasa banda, pinagupitan ko. Mag-ano sila, meron silang high school na CAT. CAT. Pinalik. Ako gusto ko rin yun. Para sa mga Pinayagan ko. Ako nag-fail ako ng ROTC. Dahil, Wala. Kasi ang hirap Parang lilinisin mo yung gun. Tapos it's always extra pagkatapos ng class mo. I'm like, ayoko nang gawin to. Bibilad ka sa araw. Oo. mm, So, Pero yun, para dalawang sa akin, beses. mas maganda na pagpatuloy yun. Kasi nga, parang prepared. Kumbaga, meron kahit konting kalaman, yung mga kabataan, pag dumating yung time, Hindi naman siya sa gera lang kasi may para sa disiplina. voluntary. Hindi lang voluntary ka sa mga Yeah. natural Mga calamity. sakuna. Lahat. Kasama dapat tayo sa pagtugon. Sorry sa Tagalog, yung pag-response. yes. Hindi na naman siya war or whatever. Totoo. But I think nung college ako or high school, hindi masyado yung na-communicate ng school sa akin. Oh. Parang Anong dating ng CAT ROTC sa'yo nun? Power extra tripping? hassle. Ano ba? Extra hassle. Parang wala lang. Parang wala lang. Wala siyang ambag. Wala. Feeling ko, eto na naman. Eto. Paguran. Tapos eto pa, naka-uniform ka na army, di ba? Yeah. Parang naka-camouflage. Yes. Tapos kailangan ko pa magdala ng sobrang bigat na boots. Yung fatigue. So, as a Tapos student, boots. I didn't value it. Pero now, that I'm older, kunyari nakita mo yung Ukraine, went to war, di ba? Bigla na lang yung mga citizens nila went Oo. Nag-enlist. fight for their country. Yeah. Ako gusto ko yan sa bagong Pilipino, sana mapatupad to. Kasi para rin to sa mga Oo. bata. Yan Tsaka na. disiplina rin ang tinuturo dyan. Huwag lang abusuin kasi minsan tama yung sinabi mo. Oo. Yung mga hinsan hazing, pinapahirapan. Pag kunyari, ako yung officer. Ayun lang talaga ang ayoko doon. Hindi kita trip. Or power tripping nga. Power tripping. Yun lang sana yung maalis. So yung sistemang yon, kung mabago yon, may benefit talaga naman kasi yung ROTC. Ako tutulong ko lahat ng anak ko doon. Kasi kailangan yun eh. Disiplina, siguro. Disiplina. Matututo rin sila paano maging discipline. Kasi At yung love mo para sa bayan, manggagaling din doon kasi nag-ambag ka eh. You worked hard for it eh. Di ba? So mas pinapahalaga mo yung isang bagay na pinaghirapan mo. tama. Ang mga natututunan doon parang katumbas ng Boy Scout din. Ano mo, first aid. Oo, tinuturo yun. Pinapalakas yung body mo. Sa totoo lang, I think may disconnect noon ng ROTC tama. with your love for your country. Parang, paano siya nag-connect? Pero now, parang slowly it's starting to stick together. I don't know. Sa inyo lang. I guess, kunyari pag flood disaster, pag may baha, diba, yung ROTC ang unang nagbababa ng mga kailangan para sa mga remote areas. At kung part of the ROTC ka, kailangan volunteer ka eh. Yes. At tinuturo talaga dyan pagiging matulungin. Kunyari, yung matanda, tatawid. Alam ko, na tinuturo yan. Pagka nakakita ka, dumaan ka ng ROTC, yung mga ganong klaseng disiplina. Pag may nakita kang matanda or kailangan ng tulong, ikaw yung una agad. Parang yung proud ka na, uy, natutunan ko to, tutulungan ko to. So, ang daming matututunan sa ROTC. So, sana dito sa Bagong Pilipinas at tayong mga Bagong Pilipinas, supportan natin yung mga ganito. Kasi hindi naman to masama. Hindi to, Yeah. actually, napakaganda na supportahan ito. Kung talagang, kesa hayaan nyo yung mga anak nyo mag-cellphone, gumala. Sabi nga ni Inom, Bel, siguro i-clear lang natin so that we can connect. Yes. Hindi siya parang subject lang sa school. Ang tingin natin, subject lang na to pass. Hanggang ngayon, history, hindi natin alam bakit tayo nag-history. Marami nagtatanong, why do we have to study history? Hindi daw maulit yung nakaraan. Oo, mga ganun. Pero Diba? dapat lang siguro i-present siya in a way na maiintindihan ng mga kabataan ngayon na naghahanap din ng paliwanag why. Why we have to do it? What's the importance? What's the connection with serving our country? Yes. And tama yan eh. Kasi yung bata ngayon, yung mas bata sa atin, critical thinkers na eh. Oo. Critical thinkers na nagtatanong bakit. And hindi na pwede hindi na uubra yung bakit. Dahil sabi namin eh. Sabihin mo. Basta gawin mo yan. Basta gawin mo yan. So we have to give them a Mahirapan kami proper, dyan, maghirap ka rin. Ganti-ganti lang to. may proper explanation. Ayan, katulad ROTC. Next naman yan, katulad natin. Ako kasi hindi ko na-apply. Ang gusto ko naman ngayon, maging part ng isang reservist. Kasi parang ako sakali, kung ano man na mangyari sa Pilipinas, kasi syempre gusto ko may knowledge din ako or meron din ako nalalaman to how to pagdating ng panahon. Paano ka ba magiging reservist? Like, how do you apply to become one? I think kailangan mo lang talaga Pumunta ka lang doon and then sabihin mo gusto mo maging reservist. So ako, I'm an Air Force reservist. So Master Sergeant sa Air Force. And may mga activities na kailangan mong participate para... training, di ba? May training talaga. May 10 weeks na training. And then after that, pag nag-graduate ka na, may class ka.
And then, yung grupo mo, yung class mo, Yung mga, alam mo, oo, yung mga kabatch mo, Kabatch mo, no? by year, mga kamate mo, may mga activities kayong sasalihan para umangat yung rank ninyo. So you can, again, pag may mga sakuna, pag may mga disaster response, kayo yung dapat ilang nandun. gera, tama siya. Oo. Nagano rin ako ganyan eh. Nagano rin ako reservist. Pero nung nakita ko, tinanong edad ko 52, sabi niya, preservist ka na lang. Ako gusto ko preserve mo na lang, preserve mo na lang yung health mo. Pero gusto mo? Sana, kung ayaw ako tanggapin eh. Pero ngayon yung reservist, napakadami ng gustong mag-reservist. Simple sa bayan, actually. Mm. Kahit ako, gustong-gusto ko siya. Gusto ko mag-Coast Guard. Kasi para pag dumating nga yung time, at Yeah. meron kang knowledge. Ang hirap lang yung, basta ka na lang, wala kang kalam-alam na kahit ano. Kasi doon dadaan ka talaga ng proper training. Oo. Do's and don't, di ba? So, malaking bagay para prepared ka kung ano't namang mangyari sa mahal nating bayan. Alam mo yung gagawin mo. Diba? Kasi katulad ko dyan, nagkagera, ikaw ba? As ako, as a Filipino, like ko sinasabi, pag dumating yung punto na magkagera, wag naman. Pero hindi ako para mamatay lang na, patayin nyo na lang ako. Oo. So, kung mamatay ako, lalaban na lang ako para sa bayan ko. Diba? Going back to what Bel was saying Okay na, regarding... okay na pala, may lalaban na pala. May lala- Ikaw na. Sa bahay na lang kami. Kasi naman patayin ka na lang. Pag may papatay sa akin, wait po, si Boss Toyo po, andang Oo. mamatay. May ano kami, Preservist lang ako. may rest back na Kahit kami. niyayakag yung mga fellow artist ko, hip-hop, sabi ko, Oo. pagka nagkaroon tayo, tatayo tayo ng KKK. Ako, General Toyo. Oo. Seryoso, parang ganun yung... Kasi naman mamatay ako nang wala akong nilalaban. Mamatay na ako with legacy. At least, yung mga anak ko, mga grandchildren. Si Toyo, lumaban yan. Ang problema, bomba na ngayon. Pucha, lalaban ka pala, patay ka na. Binaksakan na. Maalala ka naman ng tao. Wala, hindi ka na maalala. Patay na tayo lahat eh. Di ba? Iba na kasi yung gera ngayon. Pero, Nasa pera ka naman. Pero going back to sa sinasabi ni Bel kanina nga, yung disconnect. Di ba yung ROTC, there's a time na in-associate lang siya sa marching. Oo. Diba? Magmamarch ka lang dyan, tapos yung mga routine-routine. Marching Hindi band. marching band. Sorry, kala ko, gunong-gunong pa naman. May mga baton pa ka pa. Yung hinahagis na ganun sa... Ay, Marching, tapos following yung mga instructions, mga order, mga formation. harap sa kaliwa! Yeah, mga ganyan. Inisip nila, anong saysay niyan? Importante ba yan? Kailangan ba yan? Oo, kailangan eh. Pauwi na! disiplina. Ang Disiplina? dito, ganun, paano ka maging disiplinado? Kasi hindi mo yung magagawa kung wala kang disiplina eh. Mm. Pagsabay-sabay ng marching, yung pagsaludo, yung snappy. It is made by the discipline eh. Kung wala kang disiplina, hindi mo magagawa. Eh. Kasi pati yung, I don't know if you saw mga video ng mga noong 1960s, yung physical education classes nila. Yes. Ay, Yan. grabe. Talagang gagawa ka ng mga pull-up at kung ano-ano mga paglalambitin. And everyone has to do it. Oo. Eh ngayon, Ngayon ba ano na? well, ano eh, sports pa rin. Sports pa rin. But there has to be a greater emphasis on physical fitness and education sa mga bata. Kasi yung diet, pinag-usapan natin last time, di ba? Napakahirap yung pagdedieta. Tapos yung tamang exercise. Tapos yung social media, nandyan pa. Nababawasan yung time outside ng mga bata. Saka, Totoo, yeah. umamin tayo. Dahil sa panahon ngayon, ang dami ng restrictions. For example, dati nga ginamit ko yung health reason. Oo. Ngayon, may mga studies na. 'Di ba? Yun ang kapatapat niyan eh. Ang anak ko talaga hindi talaga siya, ang mindset niya hindi siya ROTC kasi he's on creatives. So, may mga ganong restriction. Anak ko, sakot siya sa, may claustro, siya, kaya hindi mo siya, yung march, maraming nangyari ngayong mga according to science, kaya lalong humihirap mga ngayon because of the iba't ibang studies. Yes. Pero kung pagpo-focus lang tayo, gawin na lang natin muna yung sa tingin natin eh. General naman makakabuti, pero kung talagang may dahilan, Kung talaga may I think, asthma yan, o I think talaga ang may sabi ano. ni Pao is like, ROTC, nakakatulong din yan sa pag-build ng, let's say, stamina or mindset ng mga bata na sports and physical fitness is early on, you have to practice it. Yes. You know, like, alam mo sa China, parang nakita ko sa video, they have to exercise in between their subjects. Yes. Parang Pag gumagano, di ba? exercise sila sa mga subject. Tapos mga ibang nakikita ko is, especially for boys, hindi
hindi kaya ng mga little boys na nakaupo lang. Yeah. Diba? Shh, wag ka magulo, diba? Ganun tayo. Oo. Pero sa totoo lang, yung mga lalaki, lalo na mga 5, 6, 7, 8, 9, 10 years old, They need to move. kailangan talagang nag-move sila kasi yung energy Oo. nila kailangan i-burn. Kahit naman ngayong edad, kailangan ko talagang gumalaw-galaw din dahil halos Mas ngayon- stroke ka pag di ka Oo, gumalaw. pag gumalaw-galaw. Galaw-galaw. Pero alam niyo yung ROTC kasi dyan din nabibuild yung leadership. Natututo rin sila how to become a leader. Kasi syempre may mga officers yan. So, paano nila inaayos yung, ano ba tawag? Batalyon ba yun? Or Batalyon, may group ka, yeah. di ba? So, nade-develop din dyan yung pagkakaroon mo ng kahit konting leadership na pwede mong i-apply pa nagkaroon ka ng trabaho. Yung disiplina din talaga. Pinaka-point talaga dyan, disiplina. Oh, eto, meron ba kayong ano, 'di ba nakikita niyo sa America, there's always a flag of the United States. Meron ba Sa mga kayong bahay. sa mga bahay, display ng ganun? Kahit hindi man lang flag, pero something to show that you're proud to be Filipino Yung question ko dyan is, sa bahay niyo. sa batas ba, di ba may pagbabawal ng parang likeness of the Philippine flag halimbawa sa damit? Sa damit, bawal yon yung, halimbawa, yung damit mo. Suotin mo lang. Talagang na flag. na flag talaga. Pero, kasi di ba, unang-una yung flag identify natin, di ba? Pag blue dapat ang nasa taas, red ang nasa ilalim. Kasi pag binaliktad mo, that's Gera. Gera. Oo. Tapos yung tatlong stars and there's the sun. So dapat wag mo natututo rin sa ROTC ang pagtupi ng Pag-fold. Oo. Huwag mo dapat sa sayad and everything. Yes. So, hindi ko lang alam kung katulad sa US na you can, Plant a flag. o pag hindi ka naman Sa harap ng house. government official or whatever, hindi ko Oo. alam dito. And, Or sa kotse. Yung iba sa kotse nilalagay, di ba? Or sticker. kasi kung nilagay kong flag, ninakaw lang eh. Like, Pero di ba yung, gano'n ka-importante ang pagmamahal sa bandila ng isang bansa? Sa katulad sa atin sa Amerika, sa tingin nyo, gano'n ka-importante na mahal mo yung flag? Kasi syempre, isipin mo, flag lang yan. Bakit? Daming flag. Di ba? Syempre, bumili ka pera sa bangketa, meron yan. So, paano mo talaga mapasabi na kailangan mahalin mo yung... Yeah. Hindi, ako na-feel ko yun kasi nanood ako ng Olympics. Tapos, nung nakita ko- Inawagay, why? Something to be Yeah, alam proud mo, of. nung nakita ko yung Philippine flag, parang natiteary-eyed ako kasi, tapos, syempre, lalo na nung nanalo yung mga Olympians natin. Pero kahit before that, I was so proud to Yeah. be there just in that, global event na ang daming mga Pilipino naka-jacket. yes, yes. Where can I get that jacket na may Na may Philippine flag. Kasi sobrang nakaka-proud. And I think it also is up to us to feel that way about our country na we have to be proud and ipagmalaki natin ang Pilipinas. Sana nga magkaroon tayo ng next Pacquiao. Kasi sa Pacquiao fights, di ba, kahit sa Las Vegas, ang daming Pilipinong nanonood. Doon fight niya yung Pilipino. Pagka may laban siya, walang tao sa kalye. Yeah, Nakakatuto. Walang krimen. Walang krimen. As in, walang traffic. Yeah, yeah. Pero, Imagine, And congratulations dahil he made it to the Hall of Fame ng boxing. sa IVF. Pero 2025 kasama siya sa Hall of Fame. Pero ano ba tayo? Pinoy pride lang ba tayo pag ganyan kay Manny Pacquiao? Kasi tanong mo nanay Or mga sports natin, Gilas or Ascals before. nanay ko, di ba? Pagka apelido nakita tapos maganda yung ginawa ng Pilipino. Alam mo ba? Santos, Pilipino yan. Yeah. Santos yan eh. Santos, Pilipino yan. Pero pagka katulad ng pumatay kay Kay. yung si Jeffrey, si Kunanan. Apelido Kunanan, Pinoy na Pinoy yun. Yung designer, Kunanan, sabi ng nanay ko na ngayon. Versace. Si Versace. Sabi, Oo. Kunanan, di Pilipino yan. Oo. Malamang Mexican. Dinis own. Parang nagiging proud lang tayo sa mga achievement ng Pinoy na very, Yun talaga yun. Oo nga, pero kaya nga, ibig sabihin, kailangan tayo magsumikap na gumawa tayo ng maganda. Yun, para kasi hindi ka, paano mo ipaproud yung sarili mo? Kunyari, nakita mo na mali yung ginagawa. Di ba? Oo, parang, Yung nga kung walang Manny Pacquiao halimbawa, proud pa rin ba tayo? Kung walang catalyst, di ba? Itong mga sports events natin, the Olympics halimbawa, or nagwagi sa isang international competition, kung wala yon, yung pagmamahal ba ng sa bayan natin, nandun pa rin ba? Ako, super. Ako, ganun din. Kasi, kunyari, okay, ang dami kong iba't ibang industriya na natatap. Like, for example, yung mga videography natin, yung mga people who know how to take videos. Cameramen, gano'n. Alam mo, sa Hong Kong, naka-work ko na sa Singapore, gano'n. Mas magaling pa rin ang Filipino touch. Kahit na, sabihin natin, kunyari, wedding. Iba talaga magpa-wedding ang Filipinos. Kasi talagang lahat tinututukan. So, when I got married in Italy,
yung wedding planner, may same day edit kami. Sabi niya, that's right now. Parang iniisip niya, bakit ang galing ng edit ng video? Na naka-SDE siya. Yes, same day edit niya na never pa yun nakita nila na same day edit. Tapos ipapakita that same day. Sa ibang bansa, bihira pa lang. Walang ganon. Tapos siguro, simple. Tayo ang bongga natin mag-celebrate. So that's just one industry I think that Pinoys are so good at na I feel so proud. Siyempre, we can talk about food. We can talk about, other things. Pero, yun, I always like to propagate how the Filipinos have a very different take on. So aside from that, para sa ating lahat to, ano yung talagang nakaka-proud ka na Pinoy? Talagang sasabihin, ba't ka proud na as Pinoy? Ako, siguro yung attitude natin. Like, kunyari may baha tayo or yung nangyari na sunog. Pero makikita mo talaga yung mga evacuees. Pinost ko to nung isang last week. Nagrampa-rampa yung mga evacuees. Sila, parang pageant. Inaliw na sarili nila. And then yung spirits nila, even if nawala na yung lahat, just made each other laugh and happy. And I'm like, this is what the Filipino spirit is all about. They're so warm, they're so loving na in the midst of all the tragedy, kaya nilang bumangon, kaya nilang tumawa, kaya nilang makisama sa isa't isa. Yung word, 'di ba, laging ginagamit is resilient. Napaka-resilient ng Pilipino. Siguro tayo bilang bagong Pilipino, we try to come up with a new word. Kasi 'di ba resilience means lagi kang bumabagsak, babangon ka rin naman anyway. Dapat iwasan natin yung Iwasan yung pagbaksak. Yes. So, paano natin iiwasan yung pagbagsak? Pero si Bella, di-differentiate ko lang yung sinabi niya. Yes. Isa to resiliency, kundi yung nakakakita tayo ng Pinoy ng isang yung masayang spot doon sa isang malungkot. Kasi ang resiliency kasi is, kaya natin labanan to. Yes. Nakakita lang ni Bella, nakwento niya Pero mo doon sa malungkot ngayon, Nakaisip pa ng paraan. Nagsumaya sila para ma-enjoy nila yung And tayo yun That's our nature, di ba? Na amidst all of the disasters and everything, may tumatawa pa rin. Diba? May nahahanap pa rin tayong Baka lubog na humor. sa nagiinuman pa eh. Actually, tayo pinakamagaling mag-meme. Di ba? Pag may tragedy, biglang may meme na kaagad. Kasi ang galing nating creative tayong... Yes. Si Sir Alex muna. Ako sa Bakit ka pagiging proud ako pag nag-perform ako sa US, Dubai, Canada, Australia. Alam mo bakit? Hina-highlight lang kasi ng mga sa social media yung mga bad di ba? Naman talagang kasi nung papanoorin yung bad example ng Pinoy na ganyan. Pero sa totoo lang, pag nasa ibang bansa ako, laging may isang foreigner na pag nalamang Pinoy ako, I have a friend na Pinoy who always cook food and give me food. Parang ang sarap kaibigan ng Pinoy sinasabi niya. Parang pag nasabi niyang maalaga. Pinoy ka, Yes, may ginawa sa akin ng isang Pinoy Na maganda. mabait yung Pinoy na to, magiging mabait ako sa'yo. Yeah. Ay, Ganda nun. consistent. That's nice. Para bang ang Pinoy meron tayong ginagawa sa isang foreigner na makikinabang someday yung kapwa Pinoy din natin. Pag nagpunta ka sa isang pila sa hi, Philippines, I have a friend. Oh, he's very close to me. So, tapos ang gagawin niya, dahil siguro sa ginawa ng Pinoy na yun sa kanya, Sa'yo yun. Parang may Ayun, connection na bait kaagad. niya sa'yo. ang bait niya sa'yo. Doon Hindi niya pababayaan. Doon ako proud. Yan, contradicting yan sa sinasabing ang mga Pinoy sa ibang bansa is pasaway, whatever. No, marami pa rin talaga. Ang daming trumato sa akin ng maayos. Dahil Pinoy. Na foreigner. Kasi, dahil basta Pinoy, ito pa, sa trabaho. Oh my God, may co-worker akong Pinoy. Ang sipag. So, believe talaga sila. Meron silang parang nani, ang tawag nila sa di ba? Pinoy. 20 years. Kailangan, pinauwi lang nila tapos binabahay pa nila sa Pilipinas kasi ang sarap na. Laging may pogi points ka kagad. Contradicting doon sa iba't ibang Kaya proud ako sa pagiging Pinoy. Malalamdaman niyo yan sa ibang bansa lalo. Yes. Ako proud ako. Same din. Mabait talaga tayo. Hospitable. The way na tumatanggap tayo ng bisita. Sa ibang bansa kasi walang ganun. Sa atin, pag may bisita, pasok. Offer dito nung gusto nyo. Yes. Diba? Kumbaga talagang pinapakita natin na very lovable din tayo. Although marami talaga din hindi naman kasi lahat ng Pinoy mababait. Lahat naman ng bansa, lahat naman ng
na national, ay lahat ng lahi, merong bad and good side eh. Pero tama yung sinasabi ni Sir Alex, marami talaga na natatandaan ng mga foreigner na, ay, Pinoy to, mabait ang ginawa sa atin ito. So yun din yung something na talagang proud na proud ako. Kasi pag ibang bansa talaga, pagka pinasabi, uy, ganun. Alam ba sa Dubai, ang mga Emirates na tawag nila sa mga lokal. ang favorite nila, Pinoy. Yes, totoo. Favorite ang Pinoy, sobrang favorite. May nakakatuwa ngayon yung pay it forward na senaryo, di ba? Na dahil maganda yung naging trato, na pay forward doon sa kapwa Pilipino. Di ba? Ano nang nangyayari? Without them knowing. Di ba? And all you have to do is just be Filipino. May Pilipino talaga, totoo. Magalang. Alam mo, sana yun nga, sana may balik natin yung talagang magalang. Turo natin sa mga anak natin paano rumispeto. Kasi ngayon kasi parang Gen Z na, alam mo, aminin man natin, nababawasan na. Yeah. Yung mga, ako 1980 ako pinanganak, yung mga age natin, yung mga kasing age ko, kahit mga barumbado, magalang pa rin. Marunong pa rin silang tumingin. Pero yung mga bata ngayon, nag-iiba na yun. Sad to say, that's the reality, totoo yan. Iba na yung kinalakihan natin. Yung mga lumalaki ngayon. Alam mo, Bel, kaya ako na-realize na yung isang positive dati, nagiging negative ngayon. May magtatanong sa'yo, ba't hindi nangyayari yan sa Pilipinas? Yung sinasabi natin na, wait, ito nangyayari sa Pilipino eh. Sa bahay mo, nagiging lax ka. Bahay mo eh. Malabas yung natural mo. Kapag lumilipat ka sa ibang bahay, gagawin ka ng nanay mo, ayusin mo ha. Sa ibang bahay tayo. May nanonood. Diba, dapat parang positive yun kasi umaayos ka sa iba. Naging negative siya kasi, pag sa ibang bansa tayo, maayos tayo. Yeah. Nagsumusunod tayo sa batas, nagiging mas tayo. Pero pagdating sa bansa natin, Pasaway. hindi naman pasaway. Parang sa sobrang bahay naman natin. Bansa naman natin. Home court advantage. Diba? Pero, meron na akong gusto sabihin na ewan ko bakit pumasok sa ulo ko. Since lahat tayo nagsasalita at tungkol sa pagiging proud to be Filipino, one thing I wanted to tackle, and you guys tell me what you think, bakit nagti-TNT ang mga Pinoy? Bigger paycheck, bigger sahod, mas magandang, sa tingin nila kasi mas maganda yung buhay doon. Ganun kasi yung thinking nila eh. ako, total siguro naman maayos to ng bagong Pilipinas, bagong Pilipino, no? Sa tingin ko, we're so talented. We're so talented na pag napunta tayo sa ibang bansa, nami-meet yung talent ng opportunity. Yeah. Kaya tayo nag-excel because the opportunities is there. Kaya pati doon sa ibang bansa, nagiging mag-relax tayo, attitude natin na bago. Kasi siguro sa opportunity natin hindi nakukuha dito sa sarili natin na pagka lumipat tayo sa ibang bansa, TNT or what, napansin ko yung, alam mo may galing ka, pero yung opportunity is not there. Yes. Na-meet mo sa bansa na yun yung opportunity mo. Kaya ang feeling mo, oh my God, gusto ko na dito kasi meron ako dito opportunity. Halimbawa, ang nursing. Diba? Nursing sa ibang bansa, napakataas ng sweldo, Importante yan. napakaganda ng Number pagtrato one ang sa Pinoy. kanila, Yan, number isa one ang pa yan. Pinoy. But the country, we cannot accommodate that kind of salary Opportunity. and opportunity. So Yun. tama ka yung opportunity and you know the environment na maging welcoming sa ganung klaseng Hindi dahil sa ano yun patriotism, kundi opportunity. Kasi kung halimbawa mayroong ganun sa Pilipinas, I think mag-excel. they will stay and we will But stay. I think ang hindi alam ng mga siguro mga domestic helper or OFW na nagti-TNT is wala silang mga karapatan when they go abroad. Yun. I guess naging topic lang to kasi nung isang night nag-dinner kami, isang friend ko pumunta siya sa France ulit. She applied for a visa, nakakuha siya ng visa, and yung yaya nagstay. On the last day na paalis na sila, nagsulat yung helper niya na, sorry ma'am, I'm going to stay here. Siguro for the opportunity. So there's two topics. We don't have to discuss it now. Pero one is, are you really given more opportunity in a country na wala kang rights? That's one. And two is, ano ba yung two na sasabihin ko? Oh, discrimination of visa against us. Diba? Parang ang hirap kumuha ng visa papuntang ibang country pag Pilipino. Ang hirap. Passport. Oo. Nakikita ko sa Japanese na kasama ko, I need to explain. And then, Oo. ako yung headliner ng show. Parang ano na siya, support ko. And I had to explain in Japanese. Japan, welcome. Ikaw mag-explain ng ano. Ako may visa ako, prove na gano'n. Gano'n ang binigay sa ating cards. Pero yun nga, going back, di ba, ang TNT, di ba, is undocumented na pumasok sa isang bansa at nanatili doon.
And yung isang scenario natin, yung brain drain na tinatawag, kung saan yung local talent finds legitimate opportunities naman abroad. Pero going back to yung mga halimbawa, nagpaiwan, Non-legal. non-legal, opportunity pa rin ang nakikita nila. Hindi nila nakikita, again, pag risk-reward ratio pinag-usapan natin, hindi nila nakikita yung risk. Kung nahuli man sila o kung naaksidente man sila or naabuso sila, Yes. walang sasalo sa kanila because undocumented nga sila. Pero natimbang nila yung risk na yon kumpara pag uwi sa Pilipinas. Ayun pa rin ang pinili nila. Which malamang it's a short-term reward. Oo, di ba? Risk-taker kasi tayo eh. Tayong mga Pinoy, napaka-risk taker tayo. Baga, pag may nakita tayong opportunity, kahit malaki yung risk, we will go for it eh. Yeah. Lalo na yung mga wala lang choice. Kumbaga, oy, I have this kind of risk na will make me big. Oo. Pero yung consequence is pwede kang makulong. Ayun na nga. Pero sa risk na yun, what happens to the person eto na dinala siya doon? So, dinala siya doon. Tapos parang, syempre, imagine flight mo that day. Ipopostpone mo ba yung flight para hanapin mo yung isang person na, alam mo, nagtatago. Sa forest na or something. Oo. Siguro, let's say, pumunta na siya sa Italy. Hindi mo naman alam, di ba? So, yung friend ko, umuwi na lang siya. Tapos she was so sad. She had to report it to the French embassy. So, that person already is on a Blacklist. Watchlist na ba? right? Oo. Tapos discussion namin ng asawa ko yun eh. Tapos sabi niya, ang hindi mo alam is in France, if you don't have papers legally, yung mga, let's say, employers, mga may-ari ng restaurant, or sabihin mo na bookstore, or whatever, kung saan mo gusto magtrabaho, hindi ka nila tatanggapin 99.9% of the time. Why? Because it's a huge risk on their part. Oo. And because the French citizens, at least in France, are very they believe in their government so much, they're scared of to break the law. Hindi nila yan tatanggapin. At hindi, siguro, alam ng mga TNT or educated na, uy, sa France actually, hindi gusto ng mga tao documented workers, ha? So ang question dyan, meron ba siya nakilala? Meron siguro. Tapos, eto pa, if ma-abuse ka, kunyari, pumasok ka sa, I don't know, some really bad work, let's say, sex work or something, hindi mo marireport kasi nga Documented ka. Napakahirap. Alam mo, So, hindi yun iniisip ng mga people na pumupunta ng TNT. Laging iniisip na, ang laki ng papadala ko sa pamilya ko. Hindi nila iniisip yung consequences or yung rights nila na that are trampled on. alam mo, decision nila, financial decision. Mahal yun. nila pamilya lang. Ako, Oo. sa mga natanong ko sa Australia, Dubai, America, pag given a chance na yung walang mababago sa kanila, will they go home? They will. Sabi nila, masarap pa rin sa bansa natin. Sarap pa rin talaga dito. Ayun ang narinig ko lagi. If given the same, yung opportunity, they rather go home than live sa ibang bansa na hindi naman nila talaga bahay. So, makikita ko pa rin yung pagkaka-patriotic ng isang Pinoy. Walang sabi niya, gusto mo ba umuwi? Alam mo, kung may opportunity, uwi ako. Oo. Yeah. Snap, uwi ako. So, All things being equal, no? all things being equal, sasabihin niya, I'd rather be sa bahay ko sa Pilipinas kaysa dito. No, because marami yung nakakausap ng mga kababayan natin abroad, iba yung lungkot nila eh. Iba yung lungkot nila. Ay, kumikita na malaki, napapaaral yung mga anak, nakakapagpatayo ng bahay. Pero pag kinakausap mo sila, talagang may longing eh. May longing na Kasi wala sana. kang ginagawa doon, puro trabaho ka lang eh. Hindi kasi tulad dito, andyan lahat, andito lahat. Kasi pag sa ibang bansa, talagang work, di ba? Pagka nandun ka na yung mga nasa Amerika, Pilipino doon, may mga kamag-anak, wala doon silang ginagawa doon, kundi magtrabaho. Pero I think kung nasa abroad ka, kasi hindi naman lahat pwedeng umuwi. And others have bigger opportunities. Kailangan, ang importante is makahanap ka ng Filipino community. Like for example, Support. sa Canada, yung tita ko, she has a store, it's called Tindahan sa British Columbia. Daming community na pumupunta, dumadag sa kapag after church, kumakain sila, they have like parang potluck, and nahahanap mo yung little community mo there abroad na, it helps mo comfort you. Namimiss mo dito, tama. Or sa Canada, mas marami na atang Pinoy doon kaysa... Oh. Parang sa tingin ko, napakadami na ng Pinoy Sobrang sa dami. Canada, di ba? Yeah, go ahead. Agree ako doon, maraming mga nagkalat ang mga Filipino community. At yun nga, itatarget mo pag mag-show ka sa ibang bansa eh. Oo. Be able to Saan con- pinakamaraming Pinoy pag nagsishow ka? Sa Canada is one. Canada. Of course. Sa Australia, Sydney and Melbourne. Dubai, Singapore. Singapore. Ang Dubai, magugulat ka.
Hong Kong, Singapore, Dubai, Dubai. Australia. Talagang, kala mo, may isang lugar doon na parang sa Sydney is Blacktown. Ang pangalan Blacktown sila. Oo. Pinoy. Yeah. So, Sa Dubai, madami din. Marami. Pag dalawang show ako sa Dubai, puro OFW. Airport pa lang sa Dubai, halos lahat ng mga nandun. Pinoy. Pinoy. Oo. Pero alam mo, maganda sa atin, pag nakikita nila tayo sa ibang bansa, they're willing to help. They're willing to Oo. Nakaka-access nga ako ng lounge doon kasi Pinoy. tutulungan ka talaga nila. Anong problema? Anong kailangan mo? Sa hotel. Pag sa restaurant, yung pag nakita kang Pinoy, lulutuan ka ng fried rice. Oo. Ng ilang kabayan, ha? Ang tawag ng ibang ang mga Pinoy, kabayan. Bayan. Oo. Kabayan ng automatic doon. Paglabas, atin lang yan, dinuto ko sa'yo. Alam kong namimiss mo na yung Pilipinas. Sabi ko, kakarating ko lang po. Hindi pa po ako naghahanap ng Pinoy Hindi food. pa namimiss. Abo, wag Pero kayo ba, nakikita nyo ba in the near future, mas magiging global yung ating mga kapwa Pilipino in terms of talents and pagkakakilanlan ng Pilipino sa global... Ako definitely itong nakarang Metro Manila Film Festival. Napakaganda ng mga pelikula. High quality, very well produced. Panlaban talaga sa international market. So, hopefully ito yung maging hudyat ng paggawa ng mga pelikula kasi ang entertainment industry natin napakalaki sa buong mundo. And ito mga streaming services at ang international film market has opened up the doors to all of these Yes. beautiful material na gawa ng Pinoy. So I'm looking forward to what the next 2-3 years will look like. Not just for the local film industry here, but for the local film industry abroad. Na may pagmalaki natin yung galing natin sa Dati pag-arte, pag-produce, Lagi tayo nananalo dati sa mga Canes ba yun? mga Cannes Film Festival. Oo, but yun nga yung pagiging, to monetize it further, diba? To be able to compete with all these other international films. I think nandun na tayo sa level na, Kaya na ba? Kaya na. oo, Happy ako kay Mau kasi sinabi niya international. Dati kasi ang basis lang natin, Hollywood US. Oo. Dapat we stop Yeah. targeting yung mga hindi na nga tina-target na ibang country. Ang South Korea is just doing their thing. Their thing. Ang napapansin, gusto ko sana ganung process eh. Yes. We're not doing anything para to pass a standard of a certain country. We're just doing our thing at mapapansin tayo. Dapat yun ang gusto ko maging process eh. Hindi yung we're doing, parang gawa tayo ng quality, pang international. Ba't hindi tayo gumawa ng pang Pilipinas na standard? Tatak ng Pilipino. Parang value. Anong pinanood mo this MMFF? Ang pinanood ko na ngayon, yung sinabi mo, Topak. ang ganda eh. Baladyano eh. Oo. Oo. Ang ganda ng topak. Saka naiyak din ako kay Vice Ganda. Oo. Breadwinner kasi na-touch ako dahil breadwinner din ako eh. Of course. Ikaw, ano pinanood mo? Ako, pinanood ko yung The Kingdom. Ano kwento? Hindi, si Piolo, tapos si Boss Vic. Parang together sila ng away for the kingdom. Marami namang ganda Directed dyan. by Mike Tovier. Yes, direct Mike Toviera, kaklasika yan nung high school at saka college. Pero yun nga, nakakatuwa talaga kasi itong mga movies, pag nakita mo, script pa lang, kakaiba na. Cast, kakaiba pa rin. Oo. Tapos pagdating sa production value, trailers pa lang. Nung lumalabas pa lang yung trailers nitong nakarang mga linggo, Yung opening scene, yung Kingdom, ano yung opening scene? Ano? ganda. Oh, yung wide shot. Ang ganda. Ang ganda, di ba, Bel? Tapos Impressive costume ka. design, Ang ganda ng grabe. costume. Pero sana talaga tangkilikin ng mga Pilipino itong mga MMFF movies natin. Kasi kita natin yung success last year ng Rewind. Nag-upgrade na. Oo. Tapos Oo. kita natin before the film fest, si Hello Love Again. Ay, naku, ang lakas. 1.4 billion globally. So that means kaya natin eh. Diba? We can do even more than that in the next coming years. Si Alden eh. Namatay lang si Alden. Namatay si Alden. Pero hintay lang. Dati, pag sinabi mo Filipino movie, Alay, ano ba? dati pag Filipino movie, ano yung natatandaan mo? Kasi Hindi nawawala. Dati, Oo. pag Filipino movie, ano yung scene na hindi nawawala? Beach, sayaw, sa dulo. Hindi, may hold, may hostage muna dun sa Ayun ba? warehouse. Ayun, wala na eh, Oo, no? isi-save. Tapos pagkatapos ng next scene, Oo. Sayawan. tapos Sayawan. jump shot yung dulo, yung, Laging ganun. Alam mo, exciting yung topak. Mga Gary V movies. Yung na may dance, Lahat. Comedy, action, meron talagang kantahan. Kay FPJ. Oo. Meron mga Exciting yung topak kasi there was a time na nawala ang action film talaga sa Pilipinas. Bakit? Dahil nung nauso si Bruce Willis sa Die Hard, oh. na dati ang mga kotse lang pinapasabog eh.
Eh, yung building na. Oo, yung... So parang hindi na makapag-compete yung mga action films natin dito. So it took a while. And then ngayon, bumabalik na. Yes. And yung like for example, si John Wick, hindi naman masyadong malaking mga explosions eh. It's more of the action scenes. Suntukan, No? barilan sa Suntukan, ulo. yes. Eh, yan ang nakita natin sa Topak. Oo. Kaya, saka bumubukas tayo, nagiging global tayo kasi lahat ng Pinoy may access na eh. Alam nyo, yung nangyari sa movies, yung mga movies natin, natural, ano siya eh, kasi tayong mga Pinoy na watcher, nakita na rin natin yung, dati kasi di ka na makakanood nung saan-saan eh. Yeah. Kailangan Netflix, nakita mo yung quality ng iba. Di ba? Pati yung Korean drama, kita mo nga yung quality. Kaya kailangan mag-step up eh. Ako, hinihintay ko mag-plug si Alex eh. Yung Netflix mo, kailan ba? Feb, di ba? Feb? Yes. Feb 7, Feb Oh, 7. yan. Pero hindi lang tayo sa movie pwede. Oo. Music, when it comes to music, andyan dati si Lea Salonga. Ngayon, alam nyo kung sino yung pinaka nakadala ng Philippine flag natin? Bini. Hindi, Vini iba. hindi. Mm. Easy Meal. Easy Meal is with Oh, Easy Meal. Yeah, of course. Mel. Yes, Yes. yes, yes. Paano siya, sobrang proud siya na Pilipino siya. Kasi not everyone is entitled para makasama mo yung grupo na yun. That's right. Iba yun. Kaya Yeah. nung proud na proud siya na Pilipino siya, lagi niya yung pinagmamalaki. Yung verse niya, dun kay Eminem, may Tagalog doon. Imagine. Awesome. International song, pero Tagalog siya doon to represent the Philippines. Yung mga ganong klase, alam mo, mas kailangan natin yan. Ang dami nating sobrang talentado na musician at artist, sobra. Talagang kailangan lang siguro ng support. Oo. Supportahan natin yung sariling at kasi Yes. yung mga K-pop natin, imagine, nakakasabay naman, like yung Bini. Oh, si Bruno Mars. SB. Oh. Bruno Mars, di ba? Binopromote niya pa yung sa APT, yung, Oh, APT. yung producer si Rosie. ng Kingdom. Eh, ang masasabi, Yun. hindi yun si Rosie. Apple Day. Sorry, akala. Apple Day. Diba? Gusto ko lang sabihin is, nung nakausap ko yung mga mall owners, sabi nila, hirap sila para i-show ang Filipino films. Bakit? Kasi mas pinipili ng mga tao si Marvel. Diba? Siyempre, ang Oh, hirap din yeah. mag-compete if you're watching Spider-Man versus... Yeah. Gamboy. Pero, syempre, Gamboy versus Spider-Man. Sino pero ba ang panoorin mo? gusto na... Sige. Ah. Totoo. Spider-Man or Spider-Man kasi diba? yun na yung natin tatak sa atin colonial na. Pero after siguro listening to this podcast, isipin nyo na lang na in order to support our country, Yeah. in order to support this industry, 'di ba? Watch naman a Filipino film this MMF. Gagawa akong At superhero. gawin nyo yung topic sa dinner nyo. Langaw man. Langaw. Oo, mahirap pa kasi bino mo pag may krimen, tapos may hindi mo alam kung sino priority mo, di ba? Parang Ipagpatawad po ng ating mga listeners at viewers ang ating... huwag niyo pakinggan to sa... Ano yung pwede natin sa mga listeners natin tsaka sa mga manonood? Paano natin sila ma-encourage na to show their patriotism? Lagi natin sinasabi sa podcast natin na hindi naman kailangan maging engrande o malaking action ang kailangan nilang gawin. Through the simplest way. Oh, the simplest way would be tangkilikin ang mga produktong Pilipino, gawang Pilipino. Ayan. Right? Oo. Including itong mga pelikula natin sa Metro Manila Film Festival. Unahin natin yung pagsikot-sikot sa sarili nating bansa. Oh yeah, tourism. Instead of the other countries. Alam mo, napakarami mga sulok ng bansa Oo. na hindi pa talaga napupuntahan ng mga tao. Oo, dyan pa lang sa may maganda dyan, sa Legazpi. Burgos, sa may... Lagi ka sa Burgos, no? may maraming surok-surok dyan. So, sumama nga kita para Para sa mga ma-appreciate mo turista. lalo yung... Ibang klase mga turista Hindi ka yan. nakakapunta doon? Ipapasyal kita doon. But yun nga, Kilala ka pag naglalakad ka dun Ay, Sir Alex. kung hilig yung mga, 'di ba, mga beach, kung hilig ang mga tanawin. Yan. Ibang beach yun Hindi So I think yung kailangan nating gawin nga is to understand na maliit na contribution can go a long way. Kasi minsan iisip natin na paano tayo makakaapekto diyan? Isang tao lang naman ako. Hindi. Ako, I'll give my But it concrete starts with one. example. You have to be proud to be Filipino. You cannot be ashamed. Talagang your love for your country and for your nationality. Yun. Just by that alone, when you meet people, I'm from the Philippines. Pinoy ako. Tatak, 'di ba? That's a way to be patriotic. Patriotic. Ako isa naman sa akin sa mga mahilig, lalo sa social media, yung mga tigilan natin yung yung kapwa natin Pinoy. Binabash pa natin. Like kunyari, yung sa gold medalist natin. Imagine,
2 gold yun na panalunan noon Oo. Pero alam mo ba yung nabash pa because of some problem? Scandal kasama na mami niya. Supposedly dapat sineselebrate na lang Tama natin. naman Enjoy doon. natin yun. Kasi parang hero na yun. Ang hirap makakuha ng gold medal katulad sa bansa natin. Hindi naman tayo ganun kalaki ang sports program natin. Katulad sa ibang bansa. 'Di ba? Pero naka-gold medal tayo nun. Something na dapat doon tayo nakafocus eh. Kaso tayo iba. As a basketball player kay Kai Soto, imbis na i-motivate natin siya, go, harder. Pero sabihin, wala, hindi yan makakapasa, banu yan or something. Oo. Dinedegrade mo pa yung kapwa mo Pinoy. At yan ay... Tanggalin niyo yun, ha? Crab mentality. Yes, tanggalin niyo yun kasi isa yan sa major factor din na minsan nakaka-apekto din yan. Yung kasama doon, Bustoyo Madami. Akala ko Tanggalin mo yan, Alex. Akala ko sa'yo. Tanggalin niyo Apektuhan ako eh. Tanggalin niyo yun. Oo. Kasi you must be proud of your country, Fellow man, oo. man, di ba? Oo, Bakit oo. mo pa siya i-degrade? Dapat Oo. nga tayo yung nag-uplift sa kapwa natin Pinoy. Kasi bibihira din yung mga ganun eh. Kung di ba, katulad ni Kai Soto, dapat sinusuportahan. So, ano nangyayari kay Kai Soto, by the way? Ayan, okay siya ulit. Pero, di ba dati na NBA prospect siya, di ba? Yes, oo. Makikita mo sa mga comment, kapwa Pinoy, binabash siya. Oo. Bakit? Yeah. Bakit mas masaya ba sila na hindi matupad ni Kai Soto yung pangarap niya? Eh, pag nag-NBA yun, proud tayo nun, Pinoy tayo nun. Hindi nyo ba yung naisip? Ang iniisip lang nila nun, makapag-comment lang, makapag-bash lang na kung ano. Dahil matindi ang bugso ng damdamin ni Boss Toyo, yan po ay magiging topic po natin sa mga darating na mga podcast natin. Yes. Ang social media, Soto tayo! Kay Soto tayo! pagiging responsible natin sa social media at yung sinasabing ang crab mentality natin minsan na bakit natin gusto na makita yung pagbagsak ng isang tao. Kapwa natin yung Pilipino, Oh, Kapwa galit na natin galit na. yung Pilipino, pero Pakalmay mo na, Alex. ganun, di ba? Ewan ko. Para sa akin ako. Ewan ko rin sa mga... Hindi ako nagde-degrade ng mga tao eh. Kahit may nakikita akong mali, sa sarili ko na lang. Oo. Ano ko na, ay, bato. Bari ako, sabi natin si Vicky Soto para... Pangit na tao nito. Ganun lang. Oo. Pero hindi ko na para i-broadcast pa sa ibang tao. Kasi, magsasama-sama kayo. So, ang sinasabi mo, hindi ka nagde-negative comment sa mga iba? Yes, nakikita natin yung kamalian. Oo, Sa akin, that's alam- good. Kasi ang nangyayari kasi na once, lalo na ako, marami akong followers. Pag nagsabi ako na, susunod yung iba eh. Oo, tama naman. Nag-ipon-ipon eh. So, Oo. kaya ako wala, kahit meron akong masasabi sa iba, sa sarili. Yan ang with great power comes with great responsibility. Alam niya eh. Ang hirap eh, di ba? Ako, ayoko rin yung mangyari sa akin. Kunyari, meron ka. Lahat naman tayo nagkakamali. Oo. Sino ba ang perfecto, di ba? Oo. Charot. Gusto ko yan. Casual ako. Kaya dapat maging proud tayo na Pinoy tayo. Suportahan natin bawat Pilipino. Yun. Lalo na yung mga tamang ginagawa at merong ambisyon, may pangarap. Huwag nating pigilan kasi tayo yung nagiging holdback pa niya. Parang pinipigilan pa natin na umalagwa yung Oo. isang Yan mas malalim pa na topic natin sa darating na mga podcast. Pag-usapan natin yan dahil napakahalaga yan. Kasi yan ay pagbabago nga ng pag-iisip ng mga bagong Pilipino. Kung bagong Pilipino ka, Tama. maging proud ka na Pilipino ka at maging proud ka rin sa kapwa Pilipino mo. Ako yun sa akin. Para ako magiging, sabi ko na mahal ko yung bayan ko, magiging proud ako sa kapwa Pilipino ko. That maganda yung ginagawa. That's nice. Yun lang. Yun sa akin, yun ang para sa akin yung the best thing na kailangan. Kunyari, si Sir Alex may event doon. Proud ako. Pilipino yan. Oh, may Netflix special yan. Oo, yun gano'n. Parang Hindi mo ganun. na dapat, ano yun? Ayoko na. Ako naman. Oo. Ako naman, problema kasi sa paglalaro ni Kai Soto. Oo. Kayo, Wala may binabash ka ni Sir Maganda Alex. nga ang laro niyan itong, 'di ba, nakaraan. Oh, hindi ko 'Di ba? Dominating talaga siya. Ako naman, pagtangkili, simple lang, yun lang kaya ko eh dahil sa katayuan ko ngayon, yung produkto lang. Kasi 'di ba minsan naghahanap ka ng magandang produkto tapos ayaw mo bumili ka sa ibang bansa pag tingin mo made in the Philippines naman yung 'di ba? So minsan kailangan pandalhin sa ibang bansa para ma-appreciate mo pero gawang Pilipino naman. So produkto, pero napansin niyo ito maiba ng konti pero related pa rin. Tayo ang nagpapaganda ng lahi sa buong mundo. Oh. Lahat ng Filipino, American, maganda. Filipino, Japanese, maganda. Basta may Filipino na dugo na halo. Tayo ang nagpapaganda. Oo. Agree ako diyan. Oo. Maganda naman ang full Filipino Saka paborito ng Kaya pure Filipino nga, maganda. Pero pag tayo talagang dapat yan, ako talaga sinasabi ko, Filipino-Italian, ang gaganda. Kasi tayo ang kailangan ng buong mundo
para gumanda ang lahi nila. Ang genes ng... Bakit paborito ng apa mga Pinay? Bakit paborito ng mga apa mga Pinay? Bakit tayo mapahamak yan? Iba pong topic yan. At dyan po, nagwawakas ang podcast. Hindi, dyan po nagwawakas totally. Yan ang po yung last episode namin. Basta, kayo, maging proud lang kayo. Proud nga. Pinoy! And then, proud ako sa produkto. Ayun lang, produktong pagkain, produkto. So, yan ako magpapakita ng patriotism. Alam mo, ang ganda last na, sa Coldplay Yes. concert, si Chris Martin, may surprise siya. Oh. Nilabas niya yung band Lola Amor. Lola Moore. Oh. He played It's Raining in Manila. I was Yes. so proud and bursting Oh. with pride na parang Chris Martin went the extra effort to find the band na, very low. Oh. Yeah, yeah. And again, those are things na talaga naman we can take a lot of pride from na, Filipino, nakipagsabayan sa international acts, which means we can really do it. Tama, oo. Kahit na anong field na pasukin natin, kaya natin bilang mga Pinoy. Okay, cheers! Cheers. Cheers to that. Ano ba cheers? Ano ba cheers na ano? Kampay! Hindi. Invite. Mabuhay pa rin tayo eh. At dyan po, nagwawakas ang podcast, ang bagong Filipino podcast. Ako po si Paolo Bediones. Alex Calleja. Ito mamen, geng. Isabel Daza. Till next time. Hi, guys. Cheers. Mabuhay. Cheers. Mabuhay. Mabuhay.